Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo sapagkat naawa at nahabag kang muli sa iyong mga lingkod. Nagbigay ka po muli ng pagkakataon para mapakinggan po ang iyong mga katotohanan. Muling magpalakas sa mga hinirang mo ang iyong mga aral. At sama-samang paglingkuran ka ng mga anak mo, luwalhatiin po ang napakabanal mong pangalan. Tulungan mo po ang iyong mga hinirang. Kapag nakikinig po ng iyong mga salita, payagan mong hindi lamang ito umabot sa pakinig ng iyong mga anak, kundi ang lalo po, Ama, makapagbigay ng lakas at matibay na pananampalataya sa iyong mga lingkod at sama-samang patuloy na magpuri, lumuwalhati sa banal mong pangalan. Ang mga lingkod mong gagamiting kasangkapan, ang mga ministrong hinirang mo na upang magturo ng iyong mga salita, gabayan mo po ng karunungan galing sa iyo, ng kapangyarihang galing sa iyo, Ama, upang maliwanag, may bisa at makapangyarihan na umabot sa iyong mga lingkod ang iyong mga aral at ito ang lubos sa sampalatayanan ng iyong mga anak upang lalong tumibay sa mga paglilingkod sa iyo. Lubos po ang pananampalataya ng iyong mga hinirang. Pinakinggan mo ang dalangin ng iyong mga anak pagkat ang lahat po ay hinihiling sa iyo sa ngalan po ni Jesus, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, ang leksyon po na ating pag-aaralan ngayon ay leksyon na inihanay po ng kapatid na Eranio G. Manalo na itinuro sa pagsamba mahigit 10 taon na ang lumipas. Ito ay may paksa na ganito: ang uri ng pagtupad na itinuro ng mga apostol sa Iglesia ni Kristo. Kukunin lamang po natin sa leksyon, mga kapatid, yung aplikable sa ating sitwasyon sa kasalukuyan. Bago pa tayo bautismuhan, maingat na itinuro po sa atin ang mga aral ng Diyos na pawang nakasulat sa Biblia. At bagaman nasa loob na tayo ngayon ng tunay na iglesia, patuloy pa rin nating tinatanggap ang mga kautusan ng Diyos. At hanggang ngayon, sa ganitong kalagayan po natin, na ipinagkait na sa atin ang makapasok sa mga gusaling sambahan, lalo na nga po sa mga panahon ng pagsamba, ay sinisikap pa rin nating natatanggap ang mga aral ng Diyos at sinasariwa sa ating mga isipan upang wag natin itong makalimutan. Itinuro po sa atin ang mga aral ng Diyos hindi lamang upang ating maunawaan, kundi higit po sa lahat upang matupad natin ang mga ito sa ating buong buhay. Subalit dapat nating maunawaan na mayroong hinahanap ang Diyos na uri ng pagtupad sa mga lingkod niyang binigyan niya ng kanyang mga kautusan. Anong uring pagtupad ang itinuro ng mga apostol sa Iglesia ni Cristo?
Pakinggan po ninyo sa unang Timoteo 6:14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Anong uring pagtupad ang itinuro ng mga apostol sa Iglesia ni Cristo? Paano natin dapat tuparin ang mga utos ng Diyos na ating tinanggap? Ang sabi ni Apostol Pablo, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan. Hanggang kailan? Hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa wakas o sa araw ng paghuhukom. Ano po ang ibig sabihin? Natuparin natin ang kautusan na walang dungis at kapintasan. Santiago 2:10, ganito ang sagot. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ano po ang ibig sabihin tuparin ang utos na walang dungis at kapintasan? Ganapin po natin ito na wala tayong tinitisod kahit na isa sa mga kautusan. Ano po ang katumbas? Lahat isinasakatuparan po natin sa ating buhay. Wala tayong hindi sinusunod. Ano po sama kung ginanap man natin ang ibang mga utos, subalit mayroon tayong tinisod kahit na isa? Nagiging makasalanan din tayo sa lahat. Kaya mawawalan din ng kabuluhan ang ginawa nating pagtupad sa ibang bahagi ng kautusan kapag meron tayong tinisod o hindi tinupad kahit na isang utos lang. Kaya kahit pa na isasagawa ng kapatid ang pagsamba sa Diyos, ang paghahandog o pag-aabuloy, pagtulong sa mga gawaing pagpapalaganap, at pakikilahok sa iba pang mga aktibidad ng iglesia. Ngunit, hinahatulan naman ang kanyang kapwa, naninirang puri, nanunungayaw pa, puot ang nadarama sa kapatid na itiniwalag ng walang katarungan. At ang lalong masama, umaayon ka sa mga kasamaan at katiwalian ng kapatid mo, kahit pa sabihing may tungkulin siya o ministro siya, o kahit pa tagapamahala siya, ay nagsasawalang kibuka sa nakikita mong mali at masamang ginagawa ng mga kakapatid mo sa iglesia. Sunod ka lang ng sunod kahit na mali. Hindi mo natutupad ang ibang aral na nakasulat sa Biblia. Katulad ng itinuro ni Apostol Pablo sa Efesos 5:9 hanggang 11. Na ang sabi niya, pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ang wika ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Ay pagka hindi natin nagawa ito, sa maraming katiwalian ngayon na nangyayari sa loob ng iglesia, may dungis at kapintasan din ang pagtupad ng kapatid. Tandaan natin na ang hinahanap ng Diyos sa atin, tuparin natin lahat ng mga ipinag-utos niya sa atin. Bakit mahalaga? Natuparin natin ang lahat ng mga aral na ating tinanggap. Deuteronomio 5:29, ganitong sagot. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Bakit mahalaga na tuparin natin ang lahat ng mga utos ng Diyos na ating tinanggap? Sapagkat ayon sa Biblia, ito po ang ikabubuti natin at ng ating mga anak.
Ito sana ang mahalagang sampalatayanan po natin, na sa pagsunod sa mga aral ng Diyos at hindi ng tao ang ating ikabubuti. Kaya nga tayo, mga kapatid na narito ngayon, kaya tayo nanindigan sa katwiran, mga kasama, dahil ang ating konbiksyon, ito ang ikabubuti natin. Manatili tayo sa panig ng Diyos. Ano ang mahigpit na tagubilin ng Diyos? Upang maingatan po natin ang lahat ng iniutos niya sa atin. Deuteronomio 4:2. Huwag ninyong daragdagan, di babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Ano po ang mahigpit na tagubilin ng Diyos upang maingatan ang lahat ng iniutos niya sa atin? Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo. Bakit? Upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon. Hindi natin maiingatan ang mga kautusan ng Diyos pagka meron tayong idinagdag o meron tayong ibinawas. Kaya nga sa loob ng Iglesia ni Cristo, Biblia lamang ang tanging batayan o saligan ng ating pananampalataya. Ano po ibig sabihin? Lahat ng ating sinusunod sa loob ng Iglesia, pawang mga aral lamang ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya noong buhay pa ang kapatid na Eranio Di Manalo, madalas ko pong marinig sa kanilang pagtuturo, kapag nangaral daw ang sugo, bukang bibig niya, huwag ninyong paniwalaan si Manalo. Ang Biblia ang paniwalaan ninyo. Binigyan din nilang pareho na ang dapat sampalatayanan at sundin lamang ay ang mga aral ng Diyos sa Biblia. Hindi nila iniangat ang kanilang sarili at sinabing paniwalaan ninyo ako at sundin. Lalong hindi nila ipinangalandakan na obey and never complain. Ano ang masamang nangyari ngayon sa panahon ng pamamahala ni Eduardo Manalo? Hindi lamang dinagdagan o binawasan ang Biblia, kundi binago sa pamamagitan ng pagpilipit para maayon sa kanilang gusto. Ano po ang halimbawa? Para ma-justify ang kanilang ginawang pagtitiwalag sa mga kapatid na nanindigan sa aral ng Diyos. Ginagamitan pa nila ng talata ng Biblia. Sinisitas nila ang ikalawang Juan, 1:8 hanggang 11, na saling the message, na isang paraphrase. Ano sinasabi nila? Huwag daw patuloyin, huwag kausapin, at huwag kaawaan. Pero kung binasa lang sana pati ang nasa verse 7, yung sitas o yung talatang 7, at saka itinuloy ang nilalaman ng sulat, ay maliwanag naman doon na ang tinutukoy ni Apostol Juan, hindi naman ang itinitiwalag nila na pinagbibintangan ng paglaban, kundi ang mga bulaang propeta na iba ang relihiyon at iba ang aral. Ang mga itiniwalag nila na pinagbibintangang lumaban daw tayo, hindi naman tayo nangaral ng ibang aral eh. Hindi rin tayo nagtayo ng ibang relihiyon. Ang ginawa natin ay nanindigan tayo sa tunay at dalisay na mga aral ng Diyos na itinuro ni na kapatid na Felix Manalo at Eranio Di Manalo. Sapagkat yun ang aral ng Diyos. Hindi tayo sumang-ayon sa mga kasinungalingan at katiwalian ng mga nangunguna ngayon sa loob ng iglesia. Anong masamang ginawa ng mga tiwaling ministro? Ang kanilang mga pansariling pagpapakahulugan at makasariling palatuntunan ay ipinalit na nila sa mga dalisay na aral ng Diyos. Sa kasamaang palad, mga kapatid, tinatanggap naman ito ng pikit mata ng mga kaanib. Bakit? Dahil sa slogan na dubos na pagpapasakop at buong pusong pagsunod sa pamamahala upang maligtas. Meron pa ngayong obey and never complain. Ibang-iba ito sa naituro sa atin at sa nakasulat sa fundamental doctrines ng Iglesia.
Bakit nagkaganitong aral sa iglesia? Kailan ba naging Diyos si EBM? Para bawat salitain niya ay sundin at tuparin ng buong iglesia. Naging kapantay ba siya ng Panginoong Hesukristo? Kaya dinaig niya ang sugo at KRD na tinatanggap at ipinahayag nila. Hindi naman sila absoluto at sila man ay nagkakamali rin. Ibang-iba si EBM. Ano pang masamang paraang ginagawa ng mga tiwaling ministro upang maipilit nila ang kanilang sariling kapritsyo? Ang mga kasabwat at nakikiisa sa tiwaling pamamahala ay patuloy pang nagsasaliksik ngayon ng iba't ibang salin ng Biblia, lalo na ang mga bago, para mapasunod ang talata ng Biblia sa mga gusto nilang pagpapakahulugan. Mas madalas nga nilang gamitin ngayon yung mga saling hindi standard o kaya mga Bibliang paraphrase na salin katulad nung ginamit nila sa ikalawang Juan 1:8 hanggang 11. The Message. Ano yung paraphrase? A free rendering or rewording of a passage. Express the meaning of a passage in other words. Para kunwari ay galing sa Biblia ang mga gusto nilang ipatupad sa mga kaanib. Kung wala ba ang maraming version ngayon na pinilipit ng ibang nagsalin, ay magagamit nila ang mga standard na salin para masunod sa kanilang gusto? Hindi. Ang sugo ay hindi naman ginamit. Hindi nakita ang mga paraphrase version ngayon. Subalit inihatid niya sa iglesia ang mga dalisay na aral ng Diyos. Kasi ang pinahalagaan niya ay kung ano ang matuwid na kalooban ng Diyos. Hindi niya inihalo ang sariling opinyon o kalooban lang niya. Pero ano naman ang ginagawa ngayon? Kunwari ay walang binabagong aral. Wala daw binabagong aral. Pero mula nang ituro nila ang kanilang aral na hinango sa paraphrase na salin ng Biblia, ay halatang-halata na ang naging bunga nito. Kaibang-kaiba sa pagtuturo ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Nagawa nilang baguhin ang pananalig, ang orientation at pagkatao ng mga kaanib na napaniwala nila. Ano ang hayag na pagbabago? Naroon na lang sila sa pagsunod sa pinuno at mababa na ang pagpapahalaga sa matuwid at dalisay na mga aral ng Diyos. Nauwi na sa kapaimbabawang sapagkat ang binago ay ang kanilang pag-uugali. Sa pagpilipit ng talata na nakasulat sa Biblia, ay nagtagumpay sila na itanim ang galit sa puso ng mga kaanib laban sa mga itinuwalag ng walang katarungan. Dahil malimit gamitin at basahin ang mga talatang gusto nila sa mga pagsamba. Ang sabi ng Diyos huwag ninyong daragdagan, ni babawasan ng salita na aking iniutos sa inyo. Ano ang ginawa ng tiwaling pamamahala? Hindi lamang dinagdagan o binawasan, kundi binago, pinaghalo nila ang mga salita ng Diyos at ang kanilang sariling kalooban batay sa kanilang makamundong paghahangad. Bakit sila nagkaganito? Bakit may mga natitisod sa mga utos ng Diyos? Tingnan ninyo sa Juan 11:10. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Ano ang dahilan? Kaya may mga natitisod sa mga aral ng Diyos? Kaya naghahanap pa ng ibang salin ng Biblia upang ayunan ang kanilang kasamaan? Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, may natitisod sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Ano ibig sabihin? Nasa kadiliman. Sa mga tuwid, mga kapatid, sila pala ang pinapagdilim, hindi tayo. Kasi sabi nila, tayo ng mga itiniwalag, nagdilim na raw. Wala ng espiritu. Mali, hindi totoo. Sila ang pinapagdilim. Hindi lamang ayaw sundin ang aral ng Diyos, kundi pinipilipit at binabago upang maipatupad nilang sarili nilang mga panukala. Hindi tayo ng mga itiniwalag. Pagka ganyan ng kapatid, ano ipinapayo ng Diyos sa ganyan? Sa atin mga kapatid, para wag tayong magkaganon. Ano ipinapayo rin
Isaiah 50:10. Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod? Siyang lumalakad sa kadiliman at walang liwanag. Sumiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Ano ang dapat natin gawin upang hindi tayo lumakad sa kadiliman? Dapat tayong tumiwala at umasa sa Diyos. Siyang lumalakad sa kadiliman at walang liwanag. Tumiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Alalahanin natin na ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng mga kautusan na dapat nating tuparin. Mahalaga na nagtitiwala tayo sa Kanya para hindi tayo matisod sa kahit isa man sa mga ibinigay niyang mga utos sa atin. Paano natin mapatutunayan na tayo tumitiwala sa Diyos? Kawikaan 3:5-8. Sa Panginoon ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at Kanya kang itutumpa sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos. Lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin. Gagaling ang iyong sugat. Paano natin mapatutunayang tumitiwala tayo sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, siya ay sangguniin sa lahat mong mga bala. Kaya bago gawin ng mga lingkod ng Diyos ang anuman, hindi muna siya sumangguni sa Diyos. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga pagpapanata, kundi maging sa paraang tinitiyak muna niya na ang gagawin niya ay hindi makalalabag sa mga aral ng Diyos sa Biblia. Kaya dapat maging palasuri ang kapatid. Hindi lamang sa sarili, maging sa mga ipinatutupad ngayon ng tiwaling pamamahala. Hindi ko mo galing sa may tungkulin o sa ministro o kahit pa sa di umano'y tagapamahala kung labag sa kalooban ng Diyos. Kung hindi ayon sa aral ng Diyos na ating tinanggap, wag nating gagawin, wag nating susundin. Ang susundin lamang natin mula sa kanila ay ang mga nakasalig sa mga aral ng Diyos. Puwera ang mga mali at masama. Kahit pa mga hulugan po ito ng mabagsik na pag-uusig mula sa kanila. Kahit iharas nila tayo at gipitin. At kahit pa pagbantaan ang buhay. Mga kapatid, ito po ang pagtitiwala sa Diyos. Pagka ganito tayo, mga kapatid, mapapariwara ba tayo? Mapapariwara ba sa panahon ng kabagabagan ang mga taong nagtitiwala sa Diyos? Awit 32:10. Maraming kapanglawan ay sasapit sa masama, ngunit siyang tumitiwala sa Panginoon. Kagandahang loob ang lilikid sa Kanya sa palibot. Mapapariwara ba sa panahon ng kabagabagan ang mga taong tumitiwala sa Diyos? Hindi. Ano ang kanilang kapalaran? Ang sabi ng Biblia, siyang tumitiwala sa Panginoon. Kagandahang loob ang liligid sa Kanya sa palibot. Ano yung kagandahang loob ng Diyos? Na igagawad niya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa parang sinusunod siya ng lubos ang lahat ng Kanyang mga kautusan. Deuteronomio 6:24-25. At iniutos ng Panginoon sa 6 na gawin ang lahat ng mga palatuntunan ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito at siya'y magiging katwiran sa atin
kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya ng iniutos niya sa atin. Ano po yung kagandahang loob ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya, sa paraang sinunod na lubos ang Kanyang mga utos, ayon sa Biblia, sa ikabubuti natin kailanman. Walang patlang na panahon ang mabuting darating sa atin mula sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi, sa ikabubuti natin kailanman. Upang ingatan niya tayong buhay. Sana napansin niyo yon. Upang ingatan niya tayong buhay. Kaya ang mga nagtitiwala sa Diyos, tiyak na hindi mapapariwara kahit pa sa panahon ng kabagabagan. Kahit po napakabagsik ng pag-uusig sa mga defenders, kahit maraming banta at panganib sa ating buhay, ang kailangan natin ay manatiling matatag na sumusunod sa mga aral ng Diyos upang ingatan tayo ng Diyos na buhay. Naalala kong madalas na sabihin ng kapatid na Angel, mula po magsimula ang malaking problemang ito sa iglesia. Mag-ingat tayo, manatili tayong buhay, alang-alang sa iglesia. Gagawin niyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagka tayo nanindigan sa pagsunod sa mga aral lamang ng Diyos at hindi tayo nagpabaya sa paglilingkod sa Kanya. Ano ang pananalig ng mga tumitiwala sa Diyos sa gitna ng napakabigat at napakahirap na kalagayan po natin ngayon? Pakinggan ninyo sa Job, sa 19:25 hanggang 27. Habang binabasa ko ito, mga kapatid, sana po parang kayo ang nagsasalita para madama ninyo ang biyaya ng Panginoong Diyos. Kinggan ninyo, alam kong ang manunubos ko ay buhay. Alam kong ang manunubos ko ay buhay. At sa wakas, ay tatayo siya sa lupa. At pagkatapos masira ang aking balat, gayon man, ang Diyos ay makikita ko sa aking lamang. Ako mismo ang makakakita sa Kanya sa pamamagitan ng sariling mga mata. Ako at hindi ang iba. Nananabik ang puso ko sa loob ko. Ano ang pananalig ng mga nagtitiwala sa Diyos? Kahit pa sa kanilang pagsunod, ay humantong sila sa kamatayan. Ang mga nagtitiwala siya'y nananalig na makikita nila ang Diyos. Ito ang naging pananalig noon ni Job na pinaraan ng Diyos sa napakabigat na pagsubok. Ito rin sana ang ating maging matibay na konbiksyon. Ang Diyos ay makikita ko sa aking laman. Sa gitna po ng maraming kaapihan at kalumbayang ating naranasan at mararanasan pa mula mismo sa mga taong dapat sana'y nagmamalasakit sa atin. Ipahayag din nating buong pananalig ang itinagoy noon ni Job dahil sa kanyang mga kaapihan. Sabihin din natin sa Diyos, alam kong ang panunubos ko ay buhay. At sa wakas ay tatayo siya sa lupa. At pagkatapos masira ang aking balat, gayon man ang Diyos ay makikita ko sa aking laman. Ako mismo ang makakakita sa Kanya sa pamamagitan ng sariling mga mata. Nananabik ang puso ko sa loob ko. Kailan at saan natin makikita ang Diyos? Pakinggan ninyong mga huling talatang babasahin sa Apokalipsis. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal
ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan at nakalulunas sa sakit ng mga bansa ang mga tao nito. Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanilang pangalan. Kailan at saan natin makikita ang Diyos? Pagsapit po natin sa bayang banal. Doon, mga kapatid, ay makikita natin siya ng mukha. Yan po yun ang dakilang araw na pinananabikan natin. Ang araw ng ating kaligtasan at pakikipagtagpo sa Diyos sa bayang banal. Doon ay tatamasahin natin ang buhay. Buhay na wala ng dalamhati, wala ng sakit, at wala ng kamatayan. Sikapin nating makarating sa pamamagitan ng patuloy nating pagsunod sa lahat ng mga aral ng Diyos na tinanggap natin. Tumayo na po tayo, mga kapatid, at tayo'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo sa aming pagtitipon sa mga sandaling ito habang itinuturo mo sa amin at sinasariwa ang iyong mga aral. Dama namin sa aming mga puso, kasama ka ng iyong mga anak. At lalo naming napatutunayan sa aming mga sarili. Kahit ang marami sa amin ay itiniwalag sa iglesia. Lalo naming napatutunayan kami ang mga tunay mong mga anak na ipinagmamalasakit mo para kami makarating sa piling mo sa bayang banal na pangako mo. Ama namin Diyos, totoong-totoo ang aming narinig. Opo, marami kaming kapintasan. Marami din kaming mga pagkukulang. Subalit mula nang magsimula, ang mga katiwalian at kasamaan sa loob ng iglesia, nakita mo, Ama, sinikat namin na manindigan sa iyong mga aral. Hindi kami sumunod sa mga kamalian. Kahit kami kinipit at tinusik, kahit pinagbantaan ang aming buhay, kahit ang iba naming kasama ay pinatay, nanatili kami sumusunod sa iyong mga aral naman, sapagkat sinasampalatayanan namin ito ang makabubuti sa amin. Ito ang mag-iingat sa amin. At ito rin ang maghahatid sa amin sa bayang banal na pangako mo. Ngayon sa aming pagtitipon, sa isang tinig na ito, Ama, halika pa sa iyong mga anak. Halika sa iyong mga lingkod. Bawat isang tumalo sa pagtitipong ito, saan man ako naroon, sa loob ng kanilang tahanan, ibuhos mo ang saganang biyaya na kailangan ng bawat isa sa amin. Dugtungan mo ang lakas na kailangan namin. Ang buhay na taglay namin, Ama. Tulungan mo may pagsilbi namin sa iyong kanan.
karapat-dapat may pagmalasakit at kapakanan ng iyong iglesia. Gamitin mo kaming mabisang kasangkapan para pakinabangan pa ng maraming kapatid na patuloy na binubulag ng tiwaling pamamahala. Maawa ka sa mga may sakit. Pagalingin mo ang mga karamdaman. Bigyan mo pa ng lakas at buhay. Pangako namin sa iyo, patuloy namin ihahandog sa paglilingkod sa iyo. Pasmasan mo bawat ikinabubuhay ng mga lingkod mo. Pasmasan ang bawat tahanan. Ang pagsasama ng mag-asawa. Ang pagsasama ng mga magulang at mga anak. Maawa ka sa maraming kasamaan sa iglesia na naging dahilan na nagkasama ng loob ang magkakapamilya. Maawa ka buuin mong muli sa pamamagitan ng iyong katwiran at ng iyong kapangyarihan. Magsama-samang muli ang bawat pamilya, maligayang naglilingkod sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Huwag mo kaming lilimutin araw at gabi. Sa maraming kanumbayan ay alawin mo kami. Pagka nangihinay, palakasin mo kami. Lagi mo kaming bigyan ng panibagong pag-asa. Ama, higit sa amin, alalahanin mong pamilya ng KLT. Saan man naroon ang KTNE, sa kanyang kalagayan, gulitain mo ng aming kapatid. Naging katuwang siya ng mahabang panahon ng KLT para ipagmalasakit ang iglesia. Nilimot ng maraming kapatid. Ngayon ay inapi ang mga anak, pati na, lalo na ang ka-angel, na hanggang ay nasa kulong. Diyos na hukom at makatarungan sa lahat, kailan mo itatatag ang katarungan sa iyong bayan? Paawa ka! Paawa ka! Baka may makabitiw! Baka may tumigil at hindi maligtas. Maawa ka, sagipin mo na ang iglesia. Lahat kami ay makarating sa piling mo. Patawad, Ama, sa aming mga sala. Sa lahat ng aming mga pagkukulang. Purihin ka! Luwalhatiin ang iyong pangalan. Tunay na mabuti ka sa iyong mga anak. Muling pinalakas mo ang iyong mga hinirang. Magalang po naming hinihiling ang lahat. Kalakip ang pangako na hanggang may buhay kami, Ama. Ikaw lamang po ang aming paglilingkuran. Ang iyong mga kautusan lamang ang aming susundin sa aming buong buhay. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo.